Pag-usapan po natin itong si Colonel Odi Munggaw, yung kanyang sinabi at kung ano ba ang repercussions ng kanyang sinabi. Hayaan po ninyong basahin ko verbatim yung kanyang message na pinadala niya privately in a group chat of Masons. In other words, meron pong unwritten rule that that is supposed to be between brothers only. Secret po yun hindi yun public. Okay, so this is what he said. Sabi niya, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. May the peace and blessing and mercy of God be upon us all. Effective today, I, Colonel Odi Munggaw, ODAS 10933 Infantry, MNSA, Philippine Army. With 34 years in active service, reaffirms my support to the Armed Forces of the Philippines and the state as mandated by the Constitution. As a Filipino, I am respectfully withdrawing my personal support to Mr. Ferdinand Bongbong Marcos Jr. He has lost his moral ascendancy to lead the armed forces as Commander-in-Chief and govern the Filipino people as a nation. Sa group chat po ito ng mga Mason pinadala. Okay, it was not public. The first thing I did was ask, tanong mo nga, tingnan mo nga, sabi ko kung nasa wall ni Colonel Odi, yung kanyang declaration. If he intended this to be a public declaration. Hindi po. It's a private message among brothers. It's a personal expression guaranteed by the Constitution. Alright, mag-react po tayo dito mga kababayan sa statement ngayon ni retired General / Attorney Virgilio Reyes Garcia patungkol dito sa nauna na pong controversial mga kababayan na pag-withdraw ng suporta ni Colonel Odi Munggaw dito kay President Bongbong Marcos na nawalan na daw po ng moral ascendancy na para pangunahan or mangulo dito sa ating bansa itong si PBBM. At ngayon mga kababayan, klaro po ito pala ang totoong nangyari mga kababayan. Yung post pala or yung statement ni Colonel Odi Munggaw ay hindi po talaga for public Kumbaga, sinend lang sa GC nila o sa group chat nila mga kababayan sa Mason yung parang fraternity po yan mga kababayan samahan ng mga individual at doon lang po sinend pala at nilik mga kababayan Unfortunately, meron pong isang membro ng Mason na kasamahan nila ang nag-leak ng message na iyon ni Colonel Odi Munggaw. Kaya po ay kumalat na mga kababayan hanggang sa dami na nag-share at binalita na hanggang sa mainstream media yung statement na iyon ni Colonel Odi Munggaw. Kaya po siya nirelieve mga kababayan or tinanggal doon sa kanyang posisyon bilang director ng Training Development Center or TDC, Training Command or TRACCOM, Philippine Army Colonel mga kababayan. Yun po yung kanyang latest assignment na tinanggal po siya dahil doon sa kanyang statement na iyon mga kababayan na pag-withdraw ng support kay PBBM na for private consumption lang pala yun hindi po yun pinost direkta ni Colonel Odi Munggaw sa kanyang Facebook na pinahayag niya na magdeklara na siya na hindi na siya magsuporta mga kabayan sa grupo lang pala nila doon sa Mason, sa group chat sinend niya tapos nilik lang po ng isang membro kaya kumalat na mga kababayan. At sabi naman dito ni Attorney Virgil Reyes Garcia na hindi naman daw po yun labag sa batas kasi private for private purposes lang naman pala, for private consumption lang pala yun mga kabayan sa mga membro lang po nila doon kasamaan sa Mason at wala daw po yung labag sa batas mga kababayan at maging dito sa guidelines ng AFP or Armed Forces of the Philippines ay hindi daw po labag yun mga kababayan yung kanyang pagsalita or kanyang pagsabi ng pag-withdraw ng support dito sa kay Pangulong Marcos Jr. So narito pa po mga kababayan ang statement dito ni Attorney Virgil Reyes Garcia retired general din po ito mga kababayan, panoorin po natin. Okay. So ang tanong po is did he thereby
Did he thereby commit a crime? Did he violate any armed forces regulation? Sa akin pong pananaw, no. Sabi ko nga po kanina, it is a personal expression guaranteed by the Constitution. Kanya lang po yun eh. While reaffirming his loyalty to the Republic and to the armed forces of the Philippines, he is withdrawing his personal support to a person na sa kanyang pananaw ay wala ng moral ascendancy to lead us all. Marami po kasing issues kay Presidente, ayaw niyang harapin, nang tumbukin niya talaga. Number one, nagda-drugs ka ba o hindi? Pa-hair follicle ka tapos ang usapan. Mastermind ka ba ng nakawan? Okay? Mastermind ka ba ng nakawan? May kinalaman ba yung pinsan mo? Harapin mo. May allegations eh. May allegations against your cousin. And to yourself, Mr. President. Harapin nyo yun. Take them to court. Doon sila magpaliwanag. Do not brush aside evidence. Hindi po totoo na walang bisa ang statement ni Saldico. Mabisang-mabisa po yun. It stands. Kaya nga po negative trust rating nyo overall. Pero dito po sa NCR, negative 8 po kayo. That is a manifestation, very clear manifestation of loss of trust of the Filipino people sa iyo. The only way to regain it, face the issue. Yes, you have to face the issue. Yung po sinabi ni Gutesa, corroborated by the statement of Saldico, lahat po yan, totoo. Yung statement po ng pinsan mo, yes. All of this, ito po ang mga basihan sa aking pananaw kung bakit sinabi ni Colonel Bungao na wala na akong tiwala sa Pangulo, I do not support him anymore. At dahil po sa maling pag-aakala ng mga nangaka-uniforme na hindi sila pwedeng maglahad ng kanilang sariling personal na opinyon, ng kanilang paglahad ng kanilang suporta, eh hindi po natin alam kung gaano karami yan, kung gaano kalawak. Pero tandaan po ninyo nung nakaraang eleksyon, talo ang mga kandidato ng administrasyon sa uniform personnel. That in itself is a declaration of trust, of support. Yan. Ito lang po ang sabihin ko sa inyo. Si Colonel Odi Mungao, kung inyong dinitine, hindi po yan sumuko, yan ay nag-report for work, report back for work kasi naka second break po yan sa Christmas break. So when he reported back for work, he did not surrender. It was not surrender, it was reporting back for work. At kung siya po ay inyong dinitini ngayon, do not forget, he has the right to remain silent. He has the right to counsel of his choice. And if he cannot afford one, he should be provided with a lawyer. And never, never forget that if he is now under custodial investigation, if he is under detention, if he is being detained and is undergoing custodial investigation, he has the right to be assisted by counsel all the time. Anything you get, any evidence you secure from this investigation you are conducting internally, tandaan po ninyo, is going to violate Republic Act 7483. Matindi po ang penalty ng RA 7483. So you better do it right because the repercussion will be personal to those who are detaining him, to those who are violating his rights. Bigyan po ninyo ng pagkakataon. Hindi naman po nagkasala, wala naman po siyang crime. Wala rin po siyang violate. Ang may nag-violate po yung brother Mason namin na nagkalat ng private message na yan. Alright? So, hindi po ninyo malalaman dahil kinikitil ninyo yung karapatan. Huwag po ninyo sabihin ang armed forces is sui generis because being a sui generis organization will not allow you to violate constitutional rights of every citizen. Naka-uniforme man po ang sundalo, ang pulis, lahat ng uniform personnel, they remain a Filipino and they remain covered by our Constitution. They have rights. Those must be protected. Those must be at all times be honored. Kaya po, tandaan ninyo, any evidence you have pursuant to a custodial investigation without the lawyer of his choice, without assisting him, they are not admissible in evidence and therefore you cannot sanction
Colonel Monggao. So, yun mga kababayan ang paliwanag ni Attorney Virgil Garcia, no? Patungkol nga po dito kay Colonel Audi Monggao kung halimbawa ay nakadetain or dinitinin nila ito mga kababayan. Meron po siyang babala dito, no, na baka nalabag nila dito yung RA 7438 mga kababayan, no? Or ito yung an act defining certain rights of person arrested, detained or under custodial investigation, as well as the duties of arresting, detaining and investigating officers and providing penalties for violation thereof, no? So ano daw po ito mga kabayan, medyo mabigat daw po dito ang parusa dito, no? Pag ito'y nilabag, itong RA o Republic Act 7438. Kaya may karapatan si Colonel Audi Monggao na magkaroon ng sarili niyang lawyer, no? Na sa kanya assist all the time mga kababayan, no? Na talagang mag-assist sa kanya at dito, no, i-exercise talaga dito yung kanyang karapatan mga kababayan bilang isang individual, no? At hindi naman po niya talaga tinanggal, no, yung kanyang paniniwala at kanyang being loyal dito sa ating constitution at sa mga Pilipino mga kabayan sa kanyang trabaho ay nandoon pa rin, no, yung kanyang personal lang na withdrawal ay para dito kay President Marcos Jr., no, at ito po ay kanyang sinabi doon po sa private group mga kababayan sa kanilang mga usapan sa private chat, no, sa Mason. So yung may violation daw po dito yung tao na kasama nila dyan sa kanilang grupo sa Mason na nag-leak, no, or kinalat yung text ni or chat ni Colonel Audi Monggao. So yun daw po siya yung may liability, no, hindi daw po si Colonel Audi Monggao mga kababayan, no. At kahit na doon sa kanilang regulation sa AFP ay hindi daw po yun paglabag mga kababayan, kasi personal thought ni Colonel Audi Monggao po yun, no, na wala na po siyang tiwala nga kay PBBM dahil nga sa mga controversial na mga issues na hindi niya po na-resolve, no? Hindi niya po na-address, no? Yung issue ng hair follicle test na kung saan ay napakabigat din po yan mga kababayan, no? Na paratang sa kanya at mismong kapatid niya, si Senator Amy Marcos yung nag-testify dyan. Pati yung issue ng corruption mga kababayan sa flood control ay hindi po natugunan mga kababayan. Hanggang ngayon wala pa pong nakulong doon sa kanyang mga sinasabi, no, sa kanyang promise na maraming magpasko na mga buaya sa kulungan, pero until now wala naman pong nakulong mga kababayan na big fish, no. Yung sinasabi natin yung main proponent or yung may kagawan talaga dito, no, yung utak sa bilyon-bilyon na mga nakawan dyan sa flood control pa lang mga kababayan at sa mga iba pang bagay na hindi po talaga nila tinugunan, no. Parang paano lang naman sila mga kababayan yung ginagawa nila ngayon, raw investigation, pero walang nangyari mga kababayan. Yung mga small fish pa lang yung pinakulong nila, kagaya po ni Sara Diskaya at iba pang mga opisyalis ng DPWH mga kababayan. At itong latest, no, yung pag-aresto nila kay retired Major General Romeo Pukis, no, na nag-criticize dito sa pamahalaan, no, kay President Bongbong Marcos na talaga namang palpak yung kanyang mga ginagawa dito sa ating bansa, no. Lubog tayo sa utang, panay utang, at itong sa flood control corruption mga kababayan na kung saan siya mismo ay dinadawit na rin ni Saldico mga kababayan, no, at yung kanyang pinsan yung dating House Speaker Martin Romualdez na nag-utos daw po dito or nag-utos di umano nga dito kay Saldico para mag-insert ng bilyon-bilyon mga kababayan. At ito pa yung masaklap, no, itong malala na pinadeliver daw or nag-deliver ng mali-malitang pera di umano si Saldico doon sa mga bahay nila dating House Speaker Martin Romualdez at dito kay PBBM mga kababayan. So yun po siguro yung isa sa mga rason din po, no, ni Colonel Monggao mga kababayan, no, na yung kanyang personal ditong thoughts na mag-withdraw po siya ng support dahil nawalan po siya ng tiwala na talaga dito kay PBBM mga kababayan dahil dito sa talamak na korupsyon mga kababayan. Tingnan natin yung ICI, no, na binuo niya mga kababayan ay sa susunod na buwan ay mag-disband na daw, no.
tanggalin na or mawawala na itong ICI na mga kababayan na kanyang binuo para daw imbestigahan itong mga corruption sa flood control. Pero hanggang ngayon wala pa nga po silang pinakulong, puro recommendation pa lang itong mga ito, no. Wala pang nakulong mga kababayan. Yun po yung pinakahintay nating lahat, na makulong itong mga buaya, itong mga congressman at mga senador kung meron man, no? Itong mga main fish, big fish mga kababayan, ito yung hinihintay nating lahat, na makulong po silang lahat. Kasi hindi po biro, bilyon-bilyon po yung mga nawawalang budget natin, no? Pera ng taong bayan mga kababayan. Ang hirap-hirap magtrabaho at yung taxes natin doon lang mapunta sa mga kawatan ng mga politiko, no? Grabe naman, unfair mga kababayan para sa ating lahat ng mga taxpayers, no? Na ganun-ganon na lang at hindi mananagot, hindi natin mapakulong itong mga kawatan na ito dito sa ating gobyerno. Kaya tuloy yung kanyang mga trust at approval rating mga kababayan ay sobrang baba, no? Makikita natin doon sa survey ng SWS yung kanyang approval rating na -3 mga kababayan. At dito naman sa Pulse Asian -15 at meron pa dito sa Publicos Asian, no, na -27 mga kababayan. So tingnan mo naman yan, ibig sabihin yan ay wala na talagang tiwala dito yung mga tao sa kanya, no, kasi negative na lahat mga kababayan, no. Parang siya pa lang ata yung presidente ng Pilipinas na merong negative na approval rating, no, or trust rating for that matter. Napakababa mga kababayan, no. Matatandaan natin yung kay PRRD nung halos patapos na kanyang termino ay tumataas pa lalo, no, yung kanyang trust rating at approval ratings mga kababayan, no. Taliwas dito sa kay PBBM talaga na sadsad na sadsad mga kababayan. Kaya talaga yung tao walang tiwala sa kanya dahil yung kanyang ginagawa naman ay puro ano lang puro salita, wala namang aksyon mga kababayan. At wala rin malalaking proyekto na nangyari dito sa ating bansa, no. Puro ano lang sila, ayuda, puro mga soft projects na napakadaling mga kababayan, no, very prone dito sa corruption mga kababayan. At yung at pang yung issue ng 2025 na budget, no, national budget, hindi pa na-resolve hanggang ngayon. Yung pinaka-corrupt daw mga kababayan na budget yung 2025, pero ngayong 2026 yung budget, sinabi niya na hindi daw po siya papayag na mapunta sa kurakot, no, yung budget mga kababayan. So tingnan natin kung ano naman yung kanyang pinangako ngayon mga kababayan. Tingnan natin kung hindi ba mapunta talaga doon sa kurakot yung pera ng mga Pilipino sa 2026 mga kababayan, no. At itong impeachment ni BP Sara na isusulong nila next month, no, magre-refile na ulit sila kasi tapos na yung 1-year ban. So tingnan natin kung wala tayong mabalitaan ng mga panunuhol dito sa mga congressman mga kababayan, no. Just like nung 2025 na meron umanong meron na di umanong 150 million per congressman pag pumirma dito sa impeachment laban kay BP Sara. So tingnan natin mga kababayan itong mga bagay na ito, no, sa mga susunod na araw. So ano po masabi nyo dito mga kababayan sa statement ni Attorney Verhil Garcia, no, at retired general din po siya mga kababayan, patungkol nga po dito sa kay Colonel Audi Mungao, no, sa kanyang labas ng hinanaing, no, na wala na po siyang tiwala, wala na siyang suporta or hindi na siya suporta dito kay PBBM. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.